Okay, so thank you very much po sa lahat and napaka-comprehensive na discussion ni Miss Edna. Matagal kami magkasama nito sa bakunahan ng COVID-19. Doon ko rin siya nakilala na mental health advocate pala siya. And doon sa question po natin, babalik ako sa data. The most trusted individual among adolescents and teenagers, still parents and mostly mothers. Okay? Tandaan po natin yan. Sabi po to sa Save the Children study at sabi rin to sa YAPS 5. The most trusted individual are still parents, most especially the mothers. Okay. Anong meron po tayo na po pwede nating ma-impart sa ating mga anak? Our experiences. The problem with our parents right now, we don't know how to communicate. Pero, ang kagandahan po nito as parent, meron tayong puso. Nabanggit nga po ni Edna kanina na yung AI, walang puso. Ang Google, walang puso. Pero ang parents, which is the primary source of information, may puso and you have all the experience to teach, to reach, and to talk to your children. Kaya nga po sinabi ko kanina sa simula, we're advocating for the rapid heads. Ano po yung rapid heads? It talks about home. Pag home, kumustahin po natin yung ating mga anak. Kumusta ang relasyon mo sa mga kapatid mo? Kumusta ang relasyon mo sa iyong mga magulang? Ano yung E? Education. Kumusta ang iyong pag-aaral? Ano yung A? Activities. Kumusta activities mo sa bahay, sa loob ng school, sa church, sa social groups? And D, pwede po nating tanungin sila, ano yung mga kilala mo mga drugs? Nagsisimula ka na ba maging curious about this? And then yung S, about sex and sexuality and suicidal ideation. Ito po yung tinuturo namin sa mga guidance counselor at mga health personnel na makapag-identify ng red flags sa loob at labas ng school. At kung ito pa ay ma-identify natin as early as they go inside the school, mabilis po yung ating intervention. So ulitin ko po, yung mental health issue, mental health problem is not just a responsibility ng school at ng family o ng ibang organization. Lagi po tayo magko-collaborate dito. So tama rin yung sinabi ni Miss Edna na hindi rin tayo activity-based sa school. We create programs inside the school. When we say program, ibig sabihin, kung mental health, paano ikukonek ang mental health sa education, sa sexual reproductive health, at sa other issues that affects them. Pero importante po bilang miyembro ng samahan, kinakailangan kilala nyo muna ang inyong katrabaho. You're working with adolescent. They are not beneficiaries. They are your partners. You have to know them. You have to talk to them. You have to understand them before giving all your resources. From there, makikita nyo po yung programa natin, ng ating samahan, will work at makikita po natin yung baseline natin, magpo-progress yan at the end. Malaki pong usapin ang mental health sa kasalukuyan. Pero nabanggit rin po ni Ms. Edna kanina na bibigyan ko kayo ng example. Ang isang nanay na buntis, na galit sa kanyang anak, sa kanyang sinapupunan kasi maaga siya nabuntis, na ipapasa niya yung galit at paglabas ng bata, pwede po itong ma-experience ng bata na hindi siya mahal ng kanyang anak. Habang lumalaki yung bata, ramdam niya na may hatred ang nanay niya sa kanyang sa kanya at nagsisimula na po yung hatred sa kanyang sarili. And it will create another cycle of violence, cycle of hatred. Kaya importante po na mapaalam sa mga magulang kung may mga developmental delays, may mga extreme behavior ang mga bata, we need to refer them immediately sa mga medical professionals because they're the one who will help us. Sa ngayon, ang ginagawa lang po natin, we detect development delays, we determine red flags, and we refer. Malaking bagay po ito sa ating organisasyon, sa school, at sa Department of Health para maagapan. Again, ibabalik ko po yung una kong sinabi, parents are still the primary source of information with the heart. We just need to listen and understand and talk to them